Hello guys! Hello! This is for Gemini. Gemini, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Tingnan natin Gemini kung anong messages ang para sa'yo. This is general reading for the month of January. Okay, first card mo Gemini is reverse na 8 of Cups. Sorry. Okay, Gemini, yung first card mo pa lang, sinasabi ng barahan na if you're planning to travel, relocate this January, sinasabi ng barahan na pwede siyang ma-delay. Pwedeng may delay sa travel mo. Halimbawa, magta-travel ka international, pwedeng may delay sa mga layovers, change ng schedule, parang gano'n, ng oras. Or pwedeng hindi pa dumating yung visa mo. Or pwedeng hindi pa maayos yung papeles mo. Parang ganun. Okay? Alright. Alright. So, next card natin is Eight of Pentacles. So, yun. Trabaho, Gemini. So, sinasabi ng barahan na if you're planning to work international or kasi ito travel to movement. Gusto mong mag-travel, gusto mong lumipat ng trabaho. Sabi ng baraha sa'yo dito na pwede pa siyang ma-delay. Pwede siyang ma-delay sa buwan na to or pwedeng hindi pa siya matuloy sa buwan na to. Okay. Next card natin is the Emperor. Or yung iba sa'yo dyan, nag-aantay kayo ng promotion, salary increase, or maglo-launch ng business. Pwedeng hindi pa siya matuloy sa ngayon. Okay? January, you need to wait. Titingnan natin, ano pa ba? Love life. May mga ikakasal ba dyan? Sinasabi ng baraha sa'yo dyan na wag muna tayong mag-isip ng kasal, magplano ng kasal ngayong January. Sinasabi ng baraha, may mas importante ka na kailangan na ayusin, may mas importante kang dapat isipin kaysa sa relationship. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, mag-iingat ka, Gemini. Kung lalaki kang Gemini or babae, mag-iingat kayo kasi pwedeng may mabuntis na Gemini or pwedeng may makabuntis. Kasi magic yun diba? So, hindi mo masyadong mapansin na buntis na pala. Okay, Nine of Pentacles. Meron ditong Gemini or single. Possible ka na magkaroon ng suitor na may pera, mayaman, or mataas yung posisyon sa trabaho, or politiko, or foreigner, or kung ano man siya. Okay, basta ano siya, financially stable. Ten of Wands, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Gemini, na magiging sobrang busy ka simula ngayong January. Kumbaga this year, ay busy year siya para sa'yo. But, eto naman ng mga pagkakabisihan mo, ay maganda naman to kasi yung rason kung bakit ka busy ay dahil magbabago yung magbabago yung takbo ng buhay mo Maraming changes. Like, for example, di ba, pag na-promote ka, iba na yung mga routine mo. Iba na yung obligations and duties mo. Tingnan natin yung Queen of Wands mo. Okay, Queen of Wands, dalawa. Number 28. Oh, 'di ba? So, etong anchor na to, sinasabi dito na successful ventures and business and love. So, ibig sabihin niya, you will have freedom sa love life and then sa business and sa job or career mo simula ngayong January. Yun yung isa sa magiging parang satisfaction na makukuha mo this January or starting this January. And next is number 13, number 8. This is a snake. Sinasabi ng baraha, mag-iingat tayo. So, if ever lang na hindi matuloy yung travel mo, hindi matuloy yung ganyan-ganito, huwag kang malungkot, huwag kang ma-disappoint. Isipin mo na that's the right direction ng Panginoon. Okay? So,
ganun yun eh, parang blessing in disguise. Like, halimbawa, pag na-late yung eroplano, na-late yung bus, na-late yung tren, hindi tayo dapat nagagalit. We need to be thankful and grateful na baka sinisave ka ni God sa aksidente or sinisave ka sa kalamidad. So, yun yung sinasabi ng baraha dito. And at the same time, dumistansya ka daw sa mga tao na Gemini ha, dumistansya ka sa mga tao na alam mo na medyo sneaky yung ugali nila or yung pagkatao nila. Alright, so 8 of Pentacles. 8 of Pentacles is number 7, 38. Sinasabi ng barahan ng flames na to na mayroong good news, new job, new career, new source of income, na pwedeng mag-neutralize ng buhay mo ngayong 2026. And kikilos siya simula ngayong January. So, you need to prepare yourself. Ang preparation dito guys is you need to be healthy. Okay? Kailangan mong maging healthy physically, mentally. Okay? Kasi ang trabahong ito ay, or ang blessing sa darating na to sa'yo ay mabilis siya na darating. So, kailangan prepared ka. Handa yung katawan mo. Kasi pwedeng overtime siya na overtime or pwedeng dagdag sahod pero dagdag trabaho din. So, you need to prepare yourself. Okay. Wow. So, good news din. Meron sa inyo ditong mapopromote this 2026. But this January, ano pa lang siya, parang pag-uusap pa lang siya. So, you need to prepare yourself sa promotion na yan. Mayroong maglo-launch ng business ngayong 2026. Clover, wow. So, puro pera siya, guys. Congratulations sa lahat ng Gemini kasi sinasabi ng baraha, maraming good news na pwedeng darating sa'yo, na pwedeng makatulong para makalaya ka na sa kung ano man na mga duties and responsibilities na yan. So, halimbawa, kung ikaw ay breadwinner, ang good news dito, may another person na tutulong sa'yo para hindi ka na yung nag-iisang breadwinner ng family. Parang ganun. Okay, 9 of Pentacles. Wow. Puro pera to Congratulations sa inyo Puro pera. Ito lang nung naiiba. But this one is positive news. Kasi sinasabi sa'yo ng baraha, mag-iingat ka sa mga taong kaharap mo. Okay, so sinasabi din dito ng baraha na there's inheritance, wealth, and travel na posibleng planuhin mo ngayong 2026. And pwedeng itodo mo siya by the end of 2026-2027. Okay, Magician. Mag-iingat lang tayo, yun. Kung ikaw ay Gemini, may boyfriend, girlfriend, huwag agad-agad kayo magpapakasal ngayong taon na ito. Kasi, possible na yung relationship na yan ay hindi siya talaga mag-workout. So, ibig sabihin, may posibilidad na Gemini, may maghihiwalay na Gemini, physical na hiwalayan, or pwedeng yung iba, just financial na problema, and yung rason ng paghihiwalayan. Okay? And dito din, sa pig na to, sinasabi ng bara, puro to good luck Good luck. In terms of money, wala kang paproblemahin. Ang problema lang dito is, yung mga relationship na kailangan mong maging matalino daw sa relationship mo. Like for example, nag-met pa lang kayo ng 2025 tapos magpapakasal ka na ng 2026. Wag na wag mo daw yun na gagawin. And at the same time, yung mga mag-aasawa dyan na parang medyo toxic na yung relationship nyo, wala ng fire, hindi na kayo masyadong in love sa bawat isa, ay posibleng matapos na daw yung relationship and there's hiwalayan. Okay? Okay. So, next is etong pig na to. The sheep, the pig, the clover, Jack of Hearts, flames, and then eto. Lahat ng baraha mo nagsasabi, ang negative lang dito is yung number 47 na bride. Basta iwasan nyo, lalo kung babae kang Gemini na magpakasal ngayong January, or even this 2026. Kasi yung relationship na yan ay pwedeng hindi mag-workout. And yung relationship na yan ay mauwi din lang sa hiwalayan. And yung snake na to, sinasabi ng baraha, mag-iingat tayo sa padalos-dalos na desisyon.
Pag hindi natutuloy yung plano, wag magalit, just let go. Okay? Isipin mo na redirection yan. Okay, thank you for watching. Bye!